Okay. So dalawa po. Una, yung ninakaw mo yung pera ng taong bayan. Ikalawa po, nagpayaman ka mula po sa illegal na pera. Binibigyan ka ng pera galing sa illegal. At ikaw ay naka-acquire ng ill-gotten wealth. Ill-gotten. Dahil galing sa nakaw. Galing sa illegal na paraan. Katulad nung kay Erap na galing sa wedding. Yun po binibintang kay Erap, kaya plunder eh. May ill-gotten wealth siya galing sa wedding. Oh, hindi po pera ng pera sa budget yung ninakaw ni yung supposedly yung bintang kay Erap Estrada. Kasi sasabihin nyo, kay Erap naman hindi naman na pera ng taong bayan yan, bakit nasampahan ng kaso? Yun po yun kasi galing po sa illegal at ikaw ay nagpayaman, ill-gotten wealth na mula sa illegal na paraan. Illegal po ang wedding noon. Ngayon ang tanong, meron po ba niyan si Senator Marcoleta? Maski sila yung nagbibintang. Ano po ang binibintang nila? Sasampahan namin ng kasong murder. Murder. sorry po. Hindi po murder. Bura. Sasampahan po namin ng kasong plunder si Senator Marcoleta. Dahil siya po ay binigyan ng 75 million na campaign fund, campaign contribution. Campaign contribution. Oh. Pero hindi niya po idiniklara sa kanyang sose. Tignan niyo po yan po ang kompleto. Hindi po natin kinakat. Yan po ang kompleto, hindi po ako nagsisinungaling. Pero may paliwanag po dyan eh. Tandaan po ninyo. Nagkausap kami ni Senator Marcoleta, di ba? Pinatawag niya ako. Yan po yung unang paliwanag niya. Kauupo pa lang namin. Alam mo yung plunder na yan. Yan kagad ang binanat niya sa akin. Pinaliwanag niya. Siyempre, hindi naman tayo abogado. Mamaya po, iisa-isay natin yan para mas, kayo po, pag nakipagdiskusyon, malinaw na maliwanag. Malinaw pa sa maliwanag. So, ibig sabihin, wala pong galing sa nakaw, wala pong pera ng taong bayan na involved dito sa 75 million. Ito po ay bigay sa kanya ng mga kaibigan niya. Dahil, kahit alam ng mga kaibigan niya, alam niyo sabi ni Senator Marcoleta sa amin, at that time, ang rating niya nasa 25 yata, hindi pa siya pumapasok sa top 20. So malayo po siya sa pagkapanalo. Pero dahil kaibigan niya itong mga to, at siya po ay wala na, alam nila natatakbo pa rin siya kahit na mababa ang rating. Bilang kaibigan, hindi po to yung bribery na nagre-regalo sa iyo dahil mayroong kapalit na hinihintay. Kasi po, kung gusto nila magregalo na may kapalit na hinihintay, ang re-regaluhan po nila yung mga nasa top 10, nasa top 15. Dahil siguradong papasok eh. Sino ba mga top 10? No? Kaya malamang yung mga yan, yung mga nagtatanggol na mga sa top 15. Malamang yan yung maraming tumanggap ng mga regalo. Si Marcoleta, out of pakikipagkaibigan ang bigay sa kanya. Kahit alam nila na baka hindi ka naman mananalo, pero dahil kaibigan ka namin, para ipakita namin yung tunay naming pakikipagkaibigan sa iyo. Hindi dahil para may kapalit. Isa pa po, ano ba kalagayan ni Senator Marcoleta noong time na yan? Bakit siya ang hihingian ng pabor? Di po ba? Si Marcoleta po ay tinuring ng kaaway ng pamahalaan noon pa. Congressman pa lang siya. Dahil po siya lang po ang nagtatanggol kay VP Sara. Noon sa Congress. Oh. Alam nyo sa totoo lang, ewan ko kung karapat dapat ko itong sabihin sa inyo o hindi. Alam nyo mas malapit pa raw si Marcoleta noon kay Romualdez kaysa kay VP Sara. Kaya po niya pinagtatanggol si VP Sara. Kaya po niya pinagtatanggol si VP Sara kasi pareho sila ng pananaw. Ano yung pareho sila? Dapat nakita niya kasi na inuusik si VP Sara yung una siyang sinabihan ng pusit, di ba? O saan yan? Budget hearing. Nakita ni Marcoleta mali yung ginagawa ng mga kasama niyang congressman. Kaya niya pinagtatanggol si VP Sara. Bakit mali? Kung 2025 yung budget, dapat yung 2025 yung pag-uusapan, yung inihahain niyang budget. Hindi yung 2022 pa ang gusto nilang kalkalin. Dahil gusto nilang siraan si VP Sara. Maling-mali. Yun yung ayaw ni Marcoleta. Maalam sa batas si Marcoleta. Ayaw niya nung lumalayo sila sa batas. O lumalayo na po, ibalik natin. Ang point lang dito, sa dalawang katangian po, yung katangian po ng plunder, na ito ay dapat pera ng taong bayan, ninanakaw mo, wala po dun. O ikalawa, ito ay galing sa, yung paglikha ng pera na to, ay illegal, ill-gotten. Galing po sa masama. Hindi naman po galing sa masama yan. Binigay yan ng kanyang mga kaibigan. Oh. So ito po, labas po ang kinaso sa kanya sa katangian ng plunder. Kaya sabi ni Senator kaya lang, dahil plunder, non-bailable. At yung lagi po natin kinakatwiran. Ano po yung lagi natin kinakatwiran? Ito po, ano ba yung lagi natin kinakatwiran? Ayun, yung pag-election offense po, pag ang nirereklamo nyo tungkol sa campaign fund, may kinalaman sa kampanya, may kinalaman sa eleksyon, dapat COMELEC. Okay, may isa pa akong nakalimutan. Nakalimutan ko talaga. Ano na ba yung sasabihin ko? Sige, maalala ko yan mamaya. Dapat COMELEC po nagpapasya niyan kasi election offense yan eh. Ang sinasabi naman nila, may nag-donate ng campaign fund kay Marcoleta, hindi niya diniklara sa kanyang sose. So dapat, ang magpapasya nun, kung illegal yun, COMELEC.
Sinampahan na nila si Marcoleta sa Comelec eh. Ang purpose nila nun para ma-disqualify siya eh, di ba? Oh. Eh sabi ng Comelec, walang nilalabag na batas si Marcoleta. Paano nangyari na yung same na kaso ay uulitin nyo, iba na lang yung tawag nyo? Dati election offense siya. Nung napawalang sala siya, sabi ng Comelec, walang ginawang kasalanan, walang nilabag na batas si Marcoleta. Ayon sa Comelec. Bakit po? Kasi meron ng ganyan na kaso si Chis Escudero. Nauna na lang pinawalang sala si Chis Escudero. Oh. Alam nga naman sabihin nila na walang sala si Chis Escudero kasi may nag-donate din kay Chis Escudero, di ba? Alam nga naman walang sala si Chis Escudero tapos si Marcoleta meron. Walang nilalabag na batas si Marcoleta. Paanong mauulit yung same na kaso, iba na tawag, plunder na? Sabi nila, eto ang mga sinasabi, di ba? Ang laging sinasabi, si Marcoleta nagpahamak sa kanya eh. Siya nagbigay ng ebidensya. Yun na nga eh, hindi nyo ba naiisip yun? Paanong sa talino sa batas ni Marcoleta, kung gumawa siya kung totoong siya ay magnanakaw, bakit niya bibigyan ng kung sa tingin ni Marcoleta ito ay mali yung ginawa niya, bakit niya bibigyan ng ebidensya yung mga galit na galit sa kanya? Bakit nga galit na galit kay Marcoleta? Simple lang po. Kaya galit na galit si Marcoleta ay kay Marcoleta yung mga galit na galit sa kanya ngayon kasi si Marcoleta ang tinik sa lalamunan nila. Si Marcoleta at saka si BP Sara, yan dalawang tao na yan, ang tinik sa lalamunan nila para sila ay wala nang pipigil sa kanilang mga pagnanakaw. Si BP Sara at si Marcoleta, ang tinik sa kanilang lalamunan, sila ang magpapakulong sa kanila. Kasi malamang manalo si BP Sara pag hindi nila na-impeach. Mananalo po si BP Sara pag hindi nila natanggal sa pagiging Vice President at na-prevent nila sa pagtakbo. Okay. Eto po, ayun, naalala ko na. Eto, malinaw bawal magregalo. Kasi congressman, yan yung sinasabi nila. Alam ni Marcoleta na siya ay congressman at that time. At alam ni Marcoleta na bawal magregalo. Bawal magregalo sa mga tao sa gobyerno. Tama po yun. Ako po ay dating tao ng gobyerno. Bawal po kami tumanggap ng regalo. Okay. Lalo na kung contractor, etc. Eto ngayon ang tanong. Ombudsman din po nagsabi nito. Bawal tumanggap ng pera bilang regalo ang lahat ng public official. Maliban na lamang sa campaign contribution. So pwede kang tumanggap ng pera kung ito ay campaign contribution. Ano po ang ibig sabihin? Kung ang binigay po kay Marcoleta ay campaign donation o campaign contribution, pwede po niyang tanggapin dahil ito po ay para sa paglahok niya sa eleksyon. Yun pala yung exemption na ito ay dinonate para sa campaign contribution. Oh, ngayon saan po ginamit? At sila din po ang nagsasabi. Yung nagpaparatang po kay Marcoleta, sila din po ang nagpapatunay na ito ay campaign contribution. Ang pagkakaiba lang, hindi po diniklara sa SOSE. Okay. Ngayon, eto na yung kasagutan na gusto nyong hintayin. Bakit hindi po diniklara sa SOSE? Sabi po ni Marcoleta, so, malinaw po na walang nakaw, malinaw po na walang corruption, malinaw po na walang ill-gotten wealth. Okay? Walang corruption, walang ill-gotten wealth. Yan po ang kinakailangan mong patunayan para mo sampahan yung tao ng kasong plunder. Di ba? Malinaw din po na yung mga kaibigan niya ay hindi humihiling ng pabor kaya sila nagregalo. So bakit po nagregalo? Campaign contribution. So eto naman po ang sinasabi nila. Kung campaign contribution yan, bakit hindi nilagay sa SOSE at bakit hindi nilagay sa SALN? Kailangan sagutin natin yan para maliwanagan po sa inyo lahat. Hindi po tayo sigaw ng sigaw lang na binabaloktot nilang batas o they are bending the law. Bakit po? Baka sabihin nyo, si Marcoleta rin, binibend yung law, di ba? Okay. Makinig ka muna, Pandulan, bago ka magsalita. Ito yung paliwanag ni Marcoleta. Makinig ka, tapos, tsaka ka sumagot pag mali yung paliwanag ko. Okay? Cool ka lang. Pareho tayo, huwag nyo okay lang po yan. Bakit nyo po tinatago? Pinapaliwanagan nga natin eh. Gusto ko kasi siyang sagutin niya mamaya, magtanong ulit siya pag hindi pa malinaw. Huwag nyo pong burahin kasi sinasagot ko eh. Okay. Sumaside daw ako. Ano po ang mali? Akusasyon nyo lang yan eh, na hindi dineklara sa SOSE. Correct, wala sa SOSE. Bakit? Bakit po wala sa SOSE? May campaign period. Pag ikaw binigyan ka ng campaign contribution dun sa campaign period, idideklara mo sa SOSE. Pag ikaw binigyan ka ng campaign contribution, wala pang campaign period, pwede mo siyang hindi ilagay sa SOSE. Okay? So binigyan siya January. Ang campaign period February. So pwede niyang hindi ilagay sa SOSE, wala siyang nilalabag. Bakit hindi niya nilagay sa SALN? Di ba? Pag binigyan ka ng January, ang SALN po, sinusulat po yan, dinideklara yan SALN eh. Declaration, ang SALN po kasi is statement of assets, liabilities, and net worth. Kailan po dinideklara yung SALN? At the end of the year, December 31. Hindi ko alam kung may 31. Basta huling araw ng Disyembre. So January siya binigyan, pasok sana. Bakit hindi niya dineklara nung December 2025? Di ba? Bakit hindi niya dineklara sa SALN? Bakit mo i-deklara? Ang SALN po ay statement of assets.
Makukulit kasi itong mga to eh. Hayaan nyo lang po si Pandulan kasi pinapaliwanag ko sa kanya para sumagot uli siya. Paano natin mapapaliwanag kung nakumbinsi natin siya? Alam ko hindi ko siya makukumbinsi. Marindi man lang sana yung utak niya. Okay, ulitin ko. Ulitin ko po Hindi po siya guilty dahil wala po siyang corruption at walang ill-gotten wealth. Ngayon, ang sinasabi nila technicalities, di ba? Bakit hindi dineklara sa SOSE? Bakit hindi dineklara sa SALN? Kaya sasagutin din po natin ang technicalities. Technicalities lang kayo kasi kung mahigpit tayo, magkano ninakaw ni Marcoleta? Plunder is pagnanakaw sa Tagalog. Pagnanakaw ng 50 million. Magkano ninakaw niya? Wala. Hindi yan yung usapin. May nagbigay sa kanya, hindi niya dineklara. O, di ba? Sinasagot niyo ng technical. Kaya sasagutin natin kayo ng technical. Ang mahalaga, walang ninakaw. Malinaw yan. Wala naman nagsasabi. Kahit po yung nag-aakusa sa kanya, hindi po sinasabing ninakaw niya. Ang sinasabi lang nila, may intention ka, masama intention mo kasi hindi mo dineklara sa SOSE. Dineklara niya nga sa programa pa naririnig pa ng milyon-milyon. Ang SOSE, sino lang makakakita niyan? Comelec. Saan niya dineklara? Doon sa kanyang programa sa saganang mamamayan. Milyon-milyon nanonood. Naintindihan niyo po yung pagkakaiba? Wala po nagbibintang kay Marcoleta na siya magnanakaw. Wala. Yun yung sinasabi natin. Ngayon, balik natin. So sa madaling salita mga kapatid, technical lang, tinitechnical lang siya. Technicalin din natin. January nagbigay sa kanya. Actually, sabi nga ni Auntie Claire, kay Marcoleta namin nalaman yan, siya yung nagbisto sa kanya sarili. Kaya niya nga binisto kasi nga, paano, wala naman siyang ginagawang kasalanan, kaya niya sinabi yun Okay. So, hindi pa po pasok yung campaign period, kaya hindi po siya obligado na magdeklara nun. Okay, ikalawa, sa SALN. Para saan po yung contribution? Campaign contribution. Saan po gagamitin? Sa kampanya. Kung ginamit na sa kampanya, paano ilalagay sa SALN? Ubus na sa kampanya. Ang nilalagay po, December 31, 2025, ano yung asset mo? Kung naubos mo na yung niregalo sa'yo para sa kampanya dahil nagkampanya ka, wala ka nang i-report na pera ron sa SALN mo. Naintindihan po ninyo? Kaya ito, sabi ni Marcoleta, ibabasura po to ng korte kasi wala po siyang nilalabag na batas. Kaya kayo po, yung mga nakikipaglaban po, na lumalaban po para kay Marcoleta, nasa tama po kayo. Mapa kayo man ay Iglesia ni Cristo o kayo ay hindi Iglesia ni Cristo. Katulad po namin, na hindi kami Iglesia ni Cristo, pero kami po ay mga Duterte supporters na naniniwala sa pinaglalaban ni Marcoleta. Si Marcoleta na lang nga po, sabi nga ni Senator Marcoleta, nagtataka siya bakit galit na galit sa kanya yung ombudsman. Samantalang pareho sila ng ombudsman, pareho sila dapat na naghahabol sa mga magnanakaw. Totoo naman Nung Blue Ribbon si Marcoleta, yung Blue Ribbon si Marcoleta, siya po ang talagang naghahanap ng magnanakaw. Kaya po, para mawala na po, matpatahimik na nila. Kita nyo po, hindi na involved dyan si Lacson. Daldal pa rin ang daldal si Lacson. Sinasabihan niya pa, bilang kapitenyo, alam ko na hindi bibigay si Remulla sa rally ng iglesia. Ano pa kinalaman mo dyan, Lacson? Bakit ikaw ang gigil na ipakulong si Marcoleta? Malamang alam nyo na kung bakit. Siya yung gigil na ipatigil yung flood control, kunwari lang silang may iniimbestiga. Kailan po nakatakda yung susunod na flood control investigation? Wala nakatakda. Ibig sabihin, kaya lang sila nagsasalita na meron pang flood control. Kasi, sumisigaw tayo, kailan kayo magpa-flood control investigation? Siguro napakalinaw na po nun. Kung technicalidad po, kung akto po ng pagnanakaw, ang plunder, labas po ang kinaso nila kay Marcoleta. Kung technical po, bakit wala sa SOSE, nasagot na po natin yan. Bakit wala sa SALN, sinagot po natin. Wala sa SALN kasi nagastos na yan ng eleksyon. Magastos po ang eleksyon. Kung gusto mong manalo, lahat po ng, kaya ka po na nangangalap ng campaign contribution para manalo ka. Hindi po yung, kaya po, malinaw na malinaw po kung bakit po, sasabihin na nagtataka, no? Nagtataka raw ang ating Pangulo. Bakit nagrarally Iglesia ni Cristo? Ito pa po, lahat po ng media, minimenos po nila yung mga, hindi man lang idugtong. Natutuwa po yung mga Iglesia ni Cristo. Nagpapasalamat po sila sa mga sumama sa laban nila. Yung media natin, talagang alam nyo na hindi bayaran. Mga hindi bayarang media. Talagang kasama sila, tignan po ninyo. Eto na, pulot-pulot ko lang. Galit na galit sila dahil nag-create ng traffic. Yun lang po sa kanila yung rally po ng Iglesia ni Cristo at kasama po ng mga Duterte supporters and allies. Ang nakita lang po nila doon, yung traffic na create nun. Halos nagwawala sila. May isa lang nga estudyante na, ewan ko kung nalito o ano. Nanalit daw sa, minalaki na nila. Isang malaking isang tao. Ang laki na po ng issue na create nila doon. Pero tanong nyo po, pag bumabaha po sa EDSA, nagkukos po ba ng traffic? Konting ulan. Yung malakas, isang buhos ng malakas na ulan, may parte po na bumaba. Hindi po ba nagkukos ng traffic yan? Nagagalit ba yung hindi bayarang media? Hindi po sila nagagalit kasi hindi po sila bayarang media. Di ba? Halatang halata kayo. Ang nagkukos ng traffic sa EDSA, konting baha, cause ng traffic. Yung mismong traffic ng EDSA, bakit hindi kayo nagagalit? Araw-araw traffic dyan.
Di kayo nagagalit, mga hindi bayarang media. Yung mga hindi bayarang media, parte po yan ng narratives po nila. Kaya po, kung ideklara nila si VP Sara, kala mo, grabe magnakaw eh. Magkano po ninakaw? Wala silang masabi. Paano? Bakit may regres payatos? Alam niyo po, ang paniniwala ko po, ang magnanakaw, strike anywhere yan. Ang magnanakaw po, hindi po yan namimili na nanakawin. Mga hindi bayarang media lamang ang naniniwala sa litanya nyo na ang ninakaw lang ni VP Sara, mga confidential fund. Pero yung mga lantad na pondo ng Vice President, kita nyo po, wala silang akusasyon sa lantad na pondo. Sino maniniwala sa inyo? Magnanakaw to. Pero ninakaw niya lang yung mga confidential fund. Ang magnanakaw po, walang pipiliin yan. Paano yung malantad na pondo katulad ng negosyo taday, libreng pasakay? Bakit wala po kayong issue? Yung pagtatanim ng puno ni VP Sara, bakit hindi nyo po ginagawan po ng issue na magnanakaw siya ron? Kasi po, wala kayong makitang wala rin naman kayong nakitang ninakaw niya sa confidential fund eh. Bakit po sa confidential fund po sila? Alam po kasi nila na si VP Sara ay isang abogado. Kung alam po nila na abogado si VP Sara, ano ngayon ba doon kung abogado si VP Sara? Alam po ni VP Sara na yung confidential fund hindi dapat pinapaliwanag. Bakit ayaw na lang niya ipaliwanag para tapos na? Kasi po kakasuhan siya nitong mga to. Sila rin magkakaso sa kanya. Bakit mo binubulgar yung confidential? Nakuha niyo po? Ano ba pinagsasabi nito ni Benji Bernardo at napakarami? Okay. Mahaba pa po yung usapan sana pero una magbibirada na tsaka mag-question and answer portion na tayo. Kasi hanggang alas 2 lang tayo dahil may birada agila pa eh. Hindi kami pwedeng